Pati ipamatigayon ang imong salapi ngadto sa gawas aron makaganansya ka. Ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang daotan nga mahitabo kanimo dinhi niining kalibutan. So sa English pa, dara sa English Standard Version, cast your bread upon the waters. Ilabay, ibutang, itsa ang imong tinapay sa mga katubigan. And then the NLT, the heading of the NLT is the uncertainties of life. So ang tambag diri nga ipatigayon gayud ang salapi ngadto sa gawas aron makaganansya ka. In the English Standard Version, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. So gisa-isay dinhi nga ang atong tinapay, ang atong abot ato jud nga isabwag diha sa katubigan aron nga ato kining maangkon sa pipila ka adlaw, tubo kini ato kining makaplagan sa pila ka adlaw. In the NLT, send your grain across the seas. Padangat ang inyong mga abot ngadto sa tabok sa katubigan, and in time profits will flow back to you. So dili pwede nga ato rang pugnan atong hawiran ang atong abot, ang atong hinaguan ato pud kunong i-send, atong i-cast, atong ipatigayon patud pa diya sa katubigan. In NLT, across the seas, kinahanglan makatabok siya, makaadto sa laing dapit kay aron nga mo grow didto, mo sana mulambo didto. So isa ni ka panambagon or advice nga dili gid ay pwede nga atong kuptan lang atong lapigan, but we have to cast the bread upon the waters or send your grain across the seas. Ipatigayon ginato din nato hawiran matud pa dinhi, for you will find it after many days. Kay pareha sa pagtanom is kung atong itpugas na is mutubo na siya og mo daghan matud pa sa pulong sa Ginoo. In verse 2 sa Ecclesiastes chapter 11 verse 2, ipamatigayon kini sa daghang dapit kay dili mo man matagna ang daotan nga mahitabo kanimo dinhi niining kalibutan. Give a portion to 7 or even to 8 sa English Standard Version, for you know not what disaster may happen on earth. In the NLT, but divide your investments among many places, for you do not know what risk might lie ahead. So bahinon kuno ang investment matud pa sa lain-lain nga dapit. In NLT na siya kay wala ka masayod unsay dangatan sa imong kinabuhi. Wala kay masayod kung unsay dangatan sa imong kinabuhi. So bahin gid i-share. In Ecclesiastes chapter in the English Standard Version, give a portion to 7. Mo nagingon sa English Standard Version, give a portion to 7. So ang sa verse 1, ang imong abot, ang imong hinaguan, ibahinon kuno matud pa, cast your bread upon the waters kay aron mo kining makaplagan sa pipila ka mga adlaw. Give a portion to 7. Paghatag pud og bahin sa 7. 7 means that refers to God, and or even to 8. Paghatag pud og bahin ngadto sa 8 to the people. So na maghatag tagbahin sa Ginoo, maghatag pud tas makatawan kay nganuman wala kuno ta kabaloon sa dangatan sa tong kinabuhi kung ato ra nang pugnan ang mga blessing ni abot sa tua atong hinaguan, dili ka po na mahimong mapuslanon
kung ato nang taguan kay wala man gitay madawdaw o sana wala man tay mabitbit kung mawala ta sa kalibutan. While kung naka-invest ta na share na nato na atod pa sa pulong sa Ginoo, in verse 2 sa Ecclesiastes, give a portion to 7. Paghatag og bahin sa ikapito or even to 8. Paghatag og bahin sa Ginoo og bahin pud sa tao, because wala gito atong isa ka wali nako ang kining taong nagpugas, ang iyang harvest dili lang para nas iya ha. Nganong pinakadaghan, nganong ang pinakagamay nga maabot ana sa iyang isa ka binhi, isa nang kaliso, isa ka seed is pinakagamay is 30-fold. Munang nganong ingana man dili lang na para sa nagpugas, para na sa satanan na ay bahin ang Ginoo, na ay bahin ang tagsa-tagsa, ang katong mag-labor, katong mag-ani, katong mag-dry sa dryer, katong magaling, katong sa mga negosyante, katong mga tao din for consumption. So ingana siya nga principle nga mo kining ang atong hinaguan, ang atong abot sa atong hinaguan, dili lang gina para sa atoa. Dili na para sa atoa. Para na sa kanang gipadagkan na ni Lord kay para nga makashare ta sa uban. Ang pinakagamay sa Matthew chapter 13, ang pinakagamay sa isa ka liso abuton is 30-fold. Gani sa isa ka mais, kanang puso sa mais, isa lang kalinya ana sa isa ka puso. 20 to 30 isa kalinya na. Pila na kalinya? Dili lang na 5. Ba? Na 10 or more than. Pinakagamay, and then hantod hundreds. Diba? Nga na siya. Nga naman, kay para nga naibahin, ang langgam naibahin. Diba? Ang dryer, ang harvest, ang kining labor, ang mga negosyante o ang mga tao. Unsa may negosyo sa mga negosyante, wala na gapugas. Unsa may kaunon sa mga tao kung walay paghago sa mga farmer, mga nagpugas, wala. So ingon sa to, share. Wala gi par mga kini tigom na ta, magtigom ra ta katuran gabas kang Joseph nga tigom na kay in preparation for the famine. So itagaan ta ni Lord og wisdom unsaon nato pagpatigayon ang mga blessing igatan sa ngano kay wala kuno ta na sa unsay dangatan sa unahan. At least nga makaingon nung tao ang tao mawala, makaingon nga uy, diba, mura bagay din na hindi kamatay, daghan din testimony nga, ay nga na din na siya, ay nga na din siya mangyatagon din siya, ay nga na din na siya ka inot or tihik. Diba? So, nga na din ni, nga atong i-share ang mga atong naabot in the NLT, divide your investments. Asa negosyante, investment gyud ang ilang kuan nga na ganansya nila. Pero abito ninyo, ingon sa Bible, nga ang muhatag gatos Ginoo investment na, you're investing for eternity. Ang paghatag gato sa pobre ang Ginoo investment gyapon na kay sa Ginoo, ako'y mo balos. So see the mindset of the two kinds of people. Ang godly, ang Dios nun nga giver, nag-invest gyapon siya. Ang negosyante investment niya dili sa kalibutan nga ingana sige dili siya dili mo profit gid bagkuan siya ginansya. Lahi-laing mindset pareha in the sight of the Lord pareha investment. Pero lain-lain lang og pamaagi. Ang isa dili sa kalibutan dagit diya nga mag-monthly gid siya og harvest. Dili sa pikas dili ka makasiguro nga ingana imong monthly ka kuan, pero nakasiguro ka na adyo buhaton ang Ginoo sa imong investment, sa imong gihatag sa Ginoo nga bakin give a portion to 7 or even to 8
ug ang imong gihatag ngadto sa tao nga na kinahanglan. Moto nga kining sa Psalm 40 Psalm 41 ba to? Psalm 41. Blessed is the one who considers the poor. Bulahan katong may hangawa sa pobre. In the day of trouble, the Lord delivers him. Kaya naghatag naman siya sa kuan, pobre. Like po itong paghatag sa Ginoo. Ang paghatag sa Ginoo is mo-protect sa atong the remaining amount. Ang paghatag sa pobre is lahi na po na nga blessing. Ato pa. So, divide your investment. Ang investment is gingarian sa Dios o investment nato is gingarian sa kalibutan. Now, in verse 3 sa Ecclesiastes chapter 3:11, muulan kon baga na kaayo ang dag-om. Asa gani matumba ang kahoy adto kini magpabilin. So kung muulan kuno baga na kaayo ang dag-om. So sa dili pa muulan budag-om pagid lisod kaayo nga muulan walay dag-om. Ato pa asa gani matumba ang kahoy adto kini magpabilin. So tinuod man jud na. So kung in the lives aspect kung matumba na matumba na mapuka na ang tao, mawala na ang tao, dito na gid siya magpabilin. Kung mapatay na ang tao, dito magina siya sa yuta sa sementeryo. Di ba? Pero ang ing lawas dito magina pabilin. Wala man gid pobre kag dato, ma-Christian kag unbeliever, lawas nimo moadto magina sa abog baalik man sa yuta. Pero ang destiny sa soul and spirit lahi. Ang soul sa ungodly is adtos impierno. Ang soul sa may kadlok sa Ginoo sa langit. Ang lawas paingnan parehara. Pero ang ilang kalag og espiritu lahi. Kay ang espiritu sa tao man nadlukon sa Dios balik gid sa Ginoo. Apan ang kalag dili man ang espiritu mag-suffer dito sa impierno, ang kalag man. Ang kalag may mag-suffer dito sa impierno. Ngano asa man ang patay, asa man ang espiritu sa kanang unbeliever. Yan pa patay na espiritu, buhi pa siya patay na espiritu. Buhi pa siya patay na espiritu. So ang kalag niya buhi mo tong itambog dito sa impierno. Okay. Now ito asa gani matumba ang kahoy adto kini magpabilin. Pero in the other aspect, sa spiritual aspect, dito lagi nahagsa ang lawas sa believer or unbeliever sa nayuta. Pero ang iyang kalag o espiritu lahi ang napaingnan. Muna ang gusto ni Lord masayra na to nga lahi ang paingnan sa atong lawas kalag espiritu o sa ato ning pangandaman. Kung nagtan-aw ta sa kaimtang sa atong nga paingnan sa atong kalawag espiritu, munang atong i-invest ang atong time sa pagpangalagad, pagbasa, pagkinabuhi nga may nadlukos Ginoo. Kaya nga naman walay katapusang silot ang impierno. O wala po'y katapusan nga reward ang langit. Walay katapusan. Walay katapusang silot ang maadto sa impierno, walay katapusang reward ang maadtog langit. Sumuuna nga ingon ni Lord nga kining ipatigayon ang tanan sa insaktong pagpatigayon. Kay wala kuno ta masayad on si dangatan tos kalibutan. At least na anakay napugas na anakay nahimo nga kumawala tas kalibutan is dili ka malimtan. Di ba? Kung wala tas kalibutan, di ka malimtan. Tungod kay, dili ka malimtan kung naakay, nahimo nga maayo. Pero wa kay nahimo nga maayo, wala kay tao mo saysay sa imong gihimo diri sa kalibutan.
Di gyapon ka blimtan Oh, sa imong pagkadautan. ang uban kung ilado ka sa kuan, Mm. dili ka malimtas sa pagkadautan, pero katong katago, sige laglukluk, kay nagsalig sa ilang bahandi nga anong makigsama man ko dito, makaparog naman ko kay naanam ko napundar, na may nga nga mindset. But that kind of mindset is kanang mura siyang fighton, utago ka, any time nga gutomon ko, mugawas raman ko, mangita raman ko akong tukbon. So, ingana. Now, let's proceed to verse 4. Paabuton mo gani ang hustong panahon, dili kagayod makapugas og wala kay ani. So, ang kuan ko no, kining farmers nga nagpaabot sa insaktong panahon, never plant. Ay, di sa tamang pugas karon kung dili pa man kuan, dili man maayo ang panahon. O dili man maayo ang panahon, dili sa tamang pugas kay sa alkansita. Ganito. Dili kagayod makapugas kay wala may og wala kay maani now. Ini nga verse is negative ang iyang hunahuna. Diba? Pabuton mo gani ang hustong panahon, dili kagayod makapugas ug wala kay ani maani. Negative mo na una dili na tapugas kay murag di man kuan. Di man season, dili man panuig. Now remember kang in the book of Genesis chapter 26 masiro na ting gutom, ting huwaw, famine, ting El Nino sa ato pa. Pero nagpugas si Isaac. O nagpugas si Isaac. O gisaysay dito sa Genesis chapter 26. I-check na to, Genesis chapter 26. Genesis chapter 26 lagi. Kay na ay kuan opposite aning verse 4 sa Ecclesiastes chapter 4. In Genesis chapter 26 verse 1, a severe famine now struck the land, as had happened before Abraham's time. So Isaac moved to Gerar, where Abimelech, king of the Philistines, lived. Naggutom jud kuno, grabe gid kuno nga kagutom ka hulaw, wala gi magtubo nga tanom. Patig yung ugaha sa mga yuta o ang mga tanom, mga sagbot gani ang sagbot digid ka nangalaya. Severe gid ka isa nang grabe. Og ang kini nga pagkahitabo nahitabo ni apod kini sa panahon ni Abraham. So si Isaac ka anak ni Abraham ni adto sa Gerar nga diin didto si Abimelech nga hari sa Philistines nagpuyo. Ingon si Lord kang sa verse 2 sa Genesis chapter 26 verse 2. Nagpakita ang Ginoo kang Isaac og miingon, ayaw og naog didto sa Egypt. But do as I tell you, apan buhata ang akong isulti nimo. Ang Dios magpadayag sa panahon nga gusto niya ipadangat ang mensahe para maghatag og kasiguruan. Og ingon siya, live here as a foreigner in this land, and I will be with you and bless you. Dili lang ka isip nga dumuluong atod pa sa kanang maong nga yuta, og panalanginan ko ikaw, and I hereby confirm that I will give all these lands to you and your descendants just as I solemnly promised Abraham your father. Nagpadangat si Lord og mensahe, nagpakita jud siya ni Isaac nga naghatag og kasiguruan sa iyang kahimtang taliwala sa kagutom. Now, naay mga panahon nga bisan sa kagugihan sa tao tungod sa famine ka huwaw, apektado ang tanan, kugihan ka magdili. Pero naay pabor kung ang Dios nahimuot na to. Tagaan ta og kasiguruan pinaagi sa iyang pagpadangat na itong mensahe nga dili ta mabalaka. So, muna igingon sa pulong sa Ginoo. Naghatag ang Ginoo kasiguruan nga paayog adto didto sa Egypt. Diri ra ka.
Now, atong saysayo na panahon ni Abraham nakasinati og famine kagutom. Panahon kang Isaac kagutom. Panahon kang Jacob, panahon kang Joseph nakasinati gyapon. Kasi pasabot na aday mga panahon na tugutan ta ni Lord pero ta ginapasagdan. Muna nga dili pasabot nga biyaan naman siguro ko sa Ginoo. Wa naman siguro ko tagdas Ginoo nganong ingan ni man akong kaimtang na ay mga panahon gitugot na ni Lord kay part na sa tong journey sa kalibutan, part na sa test ni Lord ug ang sa pulong sa Ginoo. Mo na ang heading ato ganina sa Ecclesiastes chapter 11, the uncertainties of life. Ang mga walay kasiguruan sa kinabuhi nga abi ni mo na gini lifetime na ni imong kuan dili daay kay ang journey na ay pasaka panaog na ay makaagi kag abundansya nga kuan na apoy inihit na apoy murag lahi jud na ay pasaka na ipanaog. So we have to understand that atong sabto nato na dili ta mag too much expect nga the same as always ang tanan na ay grabe ka abundansya na ay igo-igo ra na apoy murag apiki-apiki pero dili na forever. Dili na siya forever, that's just part. Kay mura pag ingana na ay hayag kay nga adlaw na ay igo-igo ra na ay cloudy winter usahay pero ang kasiguruan dili ta ngay mabalaka kay ang Ginoo naglangtaw ra nato ug di ta niya pasagdan. Di ba? Sa kuan kay og sa salida pa kuyaw na ang portion sa salida. Kuyaw na ang part ana asa na nga chapter. Pero naara diri ang direktor, naara diri ang kuan ang naghatag og script nga part lang din as a story, part lang din as sa journey. So unsay nahitabo? Diba severe na ang famine. Pero unsay nahitabo ingon di Lord nga ayog ka balaka kay akong I will be with you ubanan ta ka and bless you. Now, jump down ta sa verse 12. Isaiah sa Genesis chapter 26 verse 12. When Isaac planted his crops that year, atong panahon sa Huwaw, he harvested 100 times more grain than he planted, for the Lord blessed him. He became very rich, and his wealth continued to grow. Sa panahon sa ting huwaw or famine or ting gutom, nagtanom si Isaac. Pero nag-ani siya 100 times more grain than he planted. Atong panahon na nga nagtanom siya, nag 100 times man kun ang iya na ani kaysa atong iyang harvest sa una, previous. Panahon sa gutom, 100 times na niya harvest. Na yung mga panahon nga imbis nga gipit dito ka makitag milagro. Amen. Nga naman, kung ato lang din ko anon ang saad ni Lord. So, wala nagduwa-duwa si Isaac sa giingon ni Lord. Mula ginang kinanglan nga ang atong kasing-kasig una fertile. Kay sa diyang matamnan kini sa pulong sa Ginoo sa saad ni Lord. Kung sana mo kanang mo sulod ni siya, mutubo ni gulambo, di ta magduha-duha na adyo makita tong abot harvest. So kani nga story opposite aning verse 4. Paabuton mo gani ang ustong panahon dili kagayod makapugas og wala kay maani. Opposite siya. Kay bisa adi di na tamang pugas karon kay marit alkansi failure ta. Pero ingon sa bulutin si Isaac kay na sink in sa iya kang utok ug sa kasing-kasing nga ang Ginoo nagsaad na nako panalanginan. Gisaysay diri nga ting huwaw, ting crisis,
nagpugas siya. Mm. Kay ang Ginoo iyang gilauman nga ang iyang gisaad matuman. Amen. O ana siya. So it's a matter of believing God according to what He says. Kaya kung sige lang tag duwa-duwa sa wala gid tay madaw-daw kung sige tag doubt ni Lord. Milagroso gid siya. Amen. Milagroso gid siya. Manang gusto ni Lord maminaw ta siyang pulong, maminaw ta siyang pulong. Because as long as maminaw ta siyang pulong, ma-develop ang atong faith, mo increase atong faith. Kung increase atong faith, mura sa murtag yuta nga gipatambok. Yuta nga giabunuhan. Nga bisan tuod og kanang dili fertile, dili tambok nga yuta. Kung mabutangag fertilizer, ang binhi nga ipugas ana, mahimo jud siyang kanang sana kaning tsada og barog og tsada pod siya bunga. Oh, pero ang walay fertilizer wala gyapon siya. Pero remember, bisan pag fertilizan kung dili pud mabasa sa ulan, di siya mo take effect kay naana siya kanang unsay tawag ana kinanglan nga na ay mixture siya. Di ba? Oh. Man na ay sun, na ay rain, oh, na ay adlaw, na ay ulan, kay needed gid siya sa yuta o needed siya sa tao. Oh. Oo. Ang tanong bisag guwapa kay na imong tanong pagpalit. Kung wala na nay bu dili gina siya mo pabadayon nga guwapa. So say pasabot ana. Ang pulong sa Ginoo kinahanglan jud ka atong ma-absorb. Amen. Kay og madinawaton ta kay muragi patambok i-fertilizan ang atong kasing-kasing ug atong kalag muna nga himsog. Himsog. Oo. So, una tungod sa pagsalig ni Isaak sa Ginoo sa saad sa Ginoo. Himsog ang iyang gitanong. Nganuman, himsog pud ang pagsalig ni Isaak. Wow, di ba? Kung himsog kang nagsalig sa pulong sa Ginoo, himsog ang imong abot sa imong panginabuhi. Og ang imong kinabuhi, lahi ra ang dagan sa wala nagtuog nagsalig sa Dios. So muna, dili lang kitan-aw ni Lord ang kahimsugon sa atong lawas, ang kahimsugon sa atong kalagog espiritu. Oo. Unsa man himsog ka imong lawas, pati yung himsog sa lawas. Pero ang imong kalag espiritu, hallelujah, kangano man, wala gyud vitamins. Wala gyud nutrients in taon nakuan. So, ingana. Okay, balik ta sa kining Ecclesiastes. Ay, hindi sa tas Ecclesiastes, balik nasa tay ipadayon diri sa Genesis chapter 26. So nagdiba 100 times ang abot ni Isaac. Kanto siya ha? Kanang wow. Og nahimo nadato siya pag-ayo. Og ang iyang bahandi ni uswag gid pag-ayo. Og nakabaton siya daghan kuno nga mga hayop karniro, kanding ug matud pa mga baka. And servants that the Philistines became jealous of him. Gikasinahan na siya. Nganong ingana siya gipanalangan. Didto siya sa foreign land ha. Dili to iyang dapit. Oo. Gisilusan siya. So the Philistines filled up with Isaac's wells with dirt. Oh, tanawa. Sa ilang kasina, ang katong mga tabay ni Isaac gibutangan nila og yuta. Oh, gibutangan nila yuta. These were the wells that had been dug by the servants of his father Abraham. Katong mga tabaya gikalot to sa panahon pa sa iyang papa nga si Abraham. So say pasabot ana. Ang gikalot nga source nga makatabang sa atoa ayaw gid na og pasagdi. Ayaw gid na og kanang
biyae kay makatabang. So unsay gikuan sa atong ginikanan patud pa nga kinanglan atong ipatigayon ato yung ipatigayon i-continue. Patud pa so malagi na kung panalangin na daghan magsilos o magsina. Disyembra sa yuta pero ang panalangin ni Isaac lahi. Oo. Ngano man tungod sa iyang pagtugpagsalig wala siya pag-doubt sa Dios, wala pagduwa-duwa sa Dios. So ingana gyapon. Ingana ra gyud ang dagan sa kinabuhi. Walay kasiguruan sa mga taong maduha-duhaon. Pero sa taong matinuuhon sa Ginoo, aduna gyud dakong kasiguruan. Kay ang Ginoo naghatag nato kasiguruan nga ayog kabalaka. Naara ko uban. Trabaho lang diha kay trabahoon po na akong trabaho. Diba? Ingana ra siya. Gitan-aw ra gitan ni Lord unsay atong activity diri ug unsa ang atong pagtupagsalig ang atong kasing-kasing. Mo din tong balik ta sa Ecclesiastes chapter 11 verse 6, pananom sa buntag ug sa hapon kay dili mo man masiguro kain sa imong gipugas ang motubo kini ba o kana ba o sila bang tanan. So magtanom tang malaumon. Parehaan ng atong napalit ko og sani squash. Sa ganang Bisaya sa squash. Kalabasa. Nya dabo man kay sanan. Makanti man ang yuta diha. Ito na ko gilabay ang mga liso. Sa una naka-harvest ako tiging dabuha. Nakakaabot na wala pa man sila ko makaapatejong dabuha ga orange sa patejong dabuha. So moto pila to kabuk akong harvest. Nagpugas ako na pong gitanom diha. Wala nagsaksid atong init pa. Wala nagsaksid atong init pa kay di mo tubo. Katong tig-ulanan mo na anak karon unang ko nga Lord ng tagdili na daghan din mangilabot anak mag-ugana kay daghan og ina dito daghan na kay makialam anak nga mo kuan so ingana siya anak niya wala gina usay mo create og conflict nag-create naman conflict na ibla sige mangilabot to sila gid sa nga dili man ni sa makauna lang dayon o sa makauna so ingana nga pananom sa buntag ug sa apon kadili mo man masiguro hain sa imong gipugas ang motubo kini ba o kana ba o silang tanan. So imong malagi na sa imong pagtanom daghan gyud ang daghan ang makbulahan pero dapat di ta mag-una-una magpaabot ta. Lahi man gunang manghilabot ta kay murag mawad-an na wala ni salig ang tao nimo. Whereas magulat kay matagaan man kay daghan man asig maabot di man tagjud ka kaysa murag mangawat ka diba mananom jud kuno bisan pag wala nga didto ra jud ka magtanom sa imong yuta pwede ra gid nga kanagwa pa man gamita sa kay aron mapahimuslan mapatigayon nimo sana tong pagkomedy ni kanti pa man na diha ano balay dili mo katanom diri kay ubos man katong yuta mo kan ito ko nagtanom kamungkay tubo ng kamungkay tubo sa kamungkay kung ako'y mag-uwa kay di duha tulo ka palawa lang kay di lagi mangluod kuy kinuo ka kato naman ang nabilin sa kamungkay kato bitong dito nas tumoy nga di pa kay kabukad kay dili bi ka maluoy basta di mo tanom tinuod yun ni action ko murag kasuko kalagot kay ngano ingana wala po kay kuy-kuan kay ila man tong yuta pila na sila ka tuig na diha pero wa gid katanom mukaon man di so ingana biton sa pagtanom kamo buntag o sa hapon kay dili man masiguro hain sa imong gipugas ang motubo kini ba o kana ba o kanitanan so it's a matter of wisdom dili imong lugar imong gitanuman nakakuan ka pero wala kay right nga mo kuan kay dili man to imong tanom ngana pero ang nagpila na katuig wala gid sila kay nga naman naagi na sa kuan sa tao mindset nga kung ikaw mo tanom naadjud kay ma-harvest sa isa nimo ka punuan nga kamungkay
kung mutubo na pila ka bulan, pila na din na ka? Palwa. O, kung imo na po itong itanom, daghan na ka ito. Pero magulatan ka sa nung sa uban. Ngayon mo ram ta na itugsok ram ta na sa yuta. O, itugsok ram ta na nimo sa yuta. Ang Ginoo mo patubo. Magulat na lang din ka sa iyang abot. So, ingana no, natuan. So muna nga, ingana gyapon ipugas tang ang pulong sa Ginoo, ipugas sa puso aron na ay maluwas nga kalag. Di ba? Nay maluwas nga kalag. Oh. Maluwas nga kalag, mabusog nga kalag, malipay nga kalag. Ana ra gid na siya. Oh. Kaysa ito Malipay itong nitubo. oh, ingana. Ingana ra gid na nga prinsipyo, ingana ra gid na nga kanang kaalam matud pa. Maayo ang pagpahimulo sa kahayag sa adlaw. In verse 7. Maayo kun ang pagpahimulo sa kahayag sa adlaw. Pahimusla nato mintas adlawan. So, muna taw gamiton gid ang wisdom. Ang tao gigamit ang wisdom. Dako gid siya matabang, dako siya abot ug naa siya'y daw in the future. Pag sige lang tag hinuktok, pag sige lang tag kuan, tanga. Wala tay na mapaabot. Magpaabot lang din ta og unsay mahitabo. Nganong magpaabot man ta sa mahitabo nga pwede man ay posibleng mahitabo kung naa kay buhaton. Oo. So nga it's about using the minds, using wisdom. And then verse 8, pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. Bisag unsa kataas ang imong kinabuhi. Di man nga mas taas ang panahon nga adto ka sa lubnganan ug wala na didtoy mapaabot. Taas bitaw ang panahon atos lubnganan. Forever na baya na. Ang kalibutan pwede 60, 40 rakas, 50 kapin. Pero sa lubnganan, pila ka katuigan. Forever na dito. Una sa to, pasalamati ang Ginoo sa matag tuig. Ano man, naabot ka anak, nga daghan pog naabot nimo anang tuiga. Amen. Naabot ka anang tuiga o daghan kag naabot. So, kung unsay atong gitanom atong gibuhat na adyo tay abot. Di lang ta magpaabot kung unsay dangatan na. Kinanglan nga naatay mga paan o naatay mga investment, naatay ginabuhat kay nganuman. Muto lagi si Isaac kung wala siya nagtanom ato. Dili niya makita masinati ang giingon ni Lord nga ubanan taka og panalangin taka, I will be with you and I will bless you. So, ang blessing ni Lord nagdepende sa atong paghago o pagtuo. Tinggutom ba yato? Tinghuwaw. Tinghuwaw. Lahi man ang tinggutom o tinghuwaw. Pero maugma-umaor man na sila. Pero nipugas gid siya. So, muna, permita malaumon, dili ta pwede nga magduha-duha, dili ta pwede mag-negative. Kaya kung mag-negative ta, kita ragya po alkansi. Kung mag-positive ta, mabulakan ta, kung makatestify ta nga ingana ang Ginoo nga kung gialagaran, na siya gibuhat sa atong kinabuhi. Di kay nagpaabot kag unsay buhaton sa Dios, nga wala kay gibuhat pod. Diba? So, muna ang giingon sa pulong sa Dios. Okay, let us pray for His word. Thank you so much sa imong pulong. Dalagon kasway katapusan, continue to bless us with faith, continue to bless us with wisdom, O Lord God, nga dili na mo masayangan ang panahon, dili na mo masayangan ang katuigan, dili na mo masayangan ang mga adlaw, O Dios, nga imong gihatag kanamo nga naami mapugas, naami ma-invest, naami ma-daw-daw, O Lord God, sa umaabot ka panahon ug daghan kami matabangan sa among pagtuman sa imong pulong nga imong gipadangat kanamo, Lord. Salamat sa diuhi kani sa mga mili nga dugo nga motubo kini gulambo, dili kini maghatod og pagduha-duha kun dili pagtuo pagsalig diha kanimo Ginoo. Salamat ikaw magapanalangin usab sa tanang mga
nga nag-view sa mga live stream all regard ni kabuntagon. Salamat nga ikaw gayud magapadan og tandog magapanalangin sa matag usa. In the name of Jesus Christ of Nazareth we pray. Amen.